Oh, Zoe? Umiiyak ka kahit walang tao dito sa paligid mo? Okay yan. Para hindi ka talaga pagsuspetsahan. Do you think I'm faking it? Huh? Mami, lolo ko pa rin siya. And he almost died because of me. Mami, tama nga si lolo. Tama si lolo. It's going to eat me from the inside. Ano gagawin ko, Mami? Sabihin mo yun sa shut up! Ha? Huwag kang magpakain sa konsensya mo. Pull yourself together. Hindi pa naman patay ang lolo mo eh. Shape up! Pero paano kung mawala talaga si lolo? Anong gagawin natin? Eh di mas maigi. Walang makakaalam ng sikreto natin. Mami, hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag namatay sa lolo. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pag namatay siya, hindi ko kakayanin yun. Mami, hindi ko alam gagawin ko. Hindi pwede yun. Mami, hindi siya pwede mawala. Hindi pwede. Kailangan pa niya magbuhay. Please. Mami, hindi pwede yun. Moira! What are you doing here in Eastridge? Didn't you just tell me that you had a lot of better things to do? My daughter almost lost her lolo. This trumps everything else. At bakit may mga police escort ka pa? Well, they need Zoe's fingerprints. What? Why? Giselle? At a time like this, yan ba yung uunahin mo? Well, the doctor said hindi nila alam kung kailan magigising ang papa. That means he won't be able to tell the police who hurt him or whoever did the kidnapping. So ako na ang gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa papa. Pero tita, hindi ko naman sinaktan si lolo eh. Giselle, you are barking up the wrong tree. My daughter and I are innocent. Moira, haven't you done enough for me not to believe you? Maniniwala na lang ako na inosente ka kapag pulis nang nagsabi na inosente kayong dalawa. Maganda naman tong Eastridge. Nandito pa si Annalyn. Do we really need to have him transferred? Well, aside from the expenses, I think mas mababantayan at maaalagaan ang papa sa Apex. Besides, Apex is our hospital. I'm going to station a guard outside Papa's room 24/7, just in case may masamang balak na naman sina Moira. Isa pa yan, ate. Naintindihan ko na pinaghihinalaan mo si Moira. Pero pati si Zoe, pinakuhaan mo pa ng fingerprints? Sa tingin mo gusto ko yun, Obeng? Napagdudahan ko ang sarili kong pamangkin? Of course not. Pero may precedent na eh. Nakita na natin dati pa na Zoe will do anything para lang pagtakpan ng nanay niya. O di ba dati, nung nahulog ka sa hagdan, tinago ni Zoe yung CCTV footage nun para hindi natin makita yon. So she'll do anything for her mother. Alam natin na super close sila. So, I'm sure
Kung involved si Moira sa pagdukot kay Papa, hindi malayong involved din si Zoe. Mauna na nga ako. Maraming pa akong gagawin para kay Papa. Mami, I can't do this. Zoe, hindi ka na pwedeng tumanggi. Besides, nagbigay na rin naman ako ng fingerprints ko eh. No, you don't understand. Yung mga gamit na nakuha nila kay Lolo Pepe, galing sa akin yun. So my fingerprints could be on them. Pati yung mga fingerprints nito, Carlos, kasi sa kanya galing yung mga gamit na yun. Damn it, Zoe. Why didn't you tell me any of this earlier? Wala na tayong magagawa, nandito lang tayo sa presinto. Tao na Tanyag, excuse me po. Kukunan na po namin kayo ng fingerprints. Sumunod po kayo sa akin. Annalyn. Lynette, didiretsuhin na kita. Because I just really need some clarification. I mean, we all thought that Papa would survive the surgery and be able to recover. But then here we are. Bakit pa talaga siya nag-cardiac arrest? Ma'am Giselle, I'm sorry po talaga. Hindi po talaga namin alam yung eksaktong nangyari dahil wala po kami sa tabi ni Sir Pepe nung nangyari po yun. Pagpasok po kasi namin, ang nag-revive po kay Lolo ay si Doc Carlos po. Doc Carlos? Opo, siya po yung una naka-attend po kay Lolo. Ma'am Giselle, he did everything he could. We did everything we could. Actually, kung hindi nga po nakarating kagad si Doc Carlos, baka hindi po natin naligtas si Lolo Pepe. Oo nga pala. Nasaan ba si Doc Carlos? Ma'am, nasa labas lang po siya may kausap na doktor. Pero papasok din po yun maya-maya. Sige. Maiwan ko muna kayo, ha? Kain muna kayo. Giselle. Giselle, sana hindi mo na nilipat ang father na dito sa Apex. Kaya naman namin siyang bantayan sa East Ridge. Yes, I know. Pero mas mapapanatag ang loob ko kung nasa tabi ko lang ang papa ko. Besides, mas maigi sigurong dito magpagaling ang papa. Because anyway, Apex is our turf. It's nothing personal, Carlos. It's normal. I'll understand, Giselle. Excuse me. Doc Carlos, so, ikaw ba talagang nag-opera sa papa? Ako nga. Nag-assist si Annalyn at si Dr. Javier. At ikaw din lang nakasama niya nung nag-cardiac arrest siya. And even bago siya mag-cardiac arrest, right? Oo, ako. Bakit, Giselle? I was just wondering. Naging successful naman yung operation niya, di ba? Everything went well, everything went smoothly, and then all of a sudden, nag-cardiac arrest siya. Bakit? I mean, hindi ba siya nagising muna? Hindi ka ba niya kinausap bago siya nag-agaw buhay? Wala ba siyang sinabi? Walang mensaheng iniwan? Nothing? Wala. Dahil hindi naging conscious ang tatay niyo.
magsisinungaling sa akin, ano? Giselle, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Hindi nawala yung memory ko. If I was still a neurosurgeon, could I have done any better for Papa? Well, you were a great surgeon. One of the best, if not, the best in the country. Pero technically, successful naman ang operation ni Carlos sa tatay mo eh. Wala nangyaring problema sa operating table. Everything went smoothly. Yeah, until my father almost died while he was on his way to recovery. I was told that Carlos, or Dr. Benitez, was the first person to attend to my dad nung nag-cardiac arrest siya. Way before anyone from the monitoring team in this hospital ever did. Maybe he was attending to your father at that time. Could be, but we don't know if that's the truth. Ate, anong iniisip mo? Na may kinalaman si Carlos sa pag-cardiac arrest ni Papa? I highly doubt that. Dr. Benitez did his best to save your father sa OR. Alam mo, if you really wanted to do your father harm, edi dapat sa OR pa lang ginawa na niya yun. Doc Ray, we all know na maraming tao sa operating room. Kung meron siyang gagawing foul play o mali, makikita ng lahat. And Annalyn was there. So, inantay mo na niya makalabas ng OR, ang tatay niya, to do him harm? Your words, not mine. Kawawa naman si Don Pepe. Di man na nabigyan ng justice yung nangyari sa kanya. Kaya nga eh, ang hirap pa ng pinagdaanan niya. Biruin mo, nakidnap, nabugbog. O tapos nagaglag pa sa bangin. Kaya tuloy matanda may head injury. Nakakalun. Sana naman mahuli na yung taong gumawa nun sa kanya. Kailan ka rin? Ay, Odo ko, naka-block. Hindi, white talaga yan. Humawa na yung kulay ng puti niya kaya naging black. Zoe, ba't ka naman naka-black? Bakit? White ba dapat? Hindi naman patay si Lolo eh. Annalyn, pati ba naman yung kulay ng damit ko? Pakikialaman mo? Sige na, tumulong ka na lang mag-serve sa mga guests sa loob. Bakit ako magsaserve? Nagpunta ako dito para ipag-pray si Lolo, hindi para mag-serve. Alam ko eh, prayer vigil to eh. Lahat nandito para ipagdasal si Lolo. Pero mga apo niya tayo, kaya may responsibilidad tayo para sa kanya. May obligasyon tayo. Baka mamaya nakalimutan mo rin yun. Zoe, coffee ko mamaya. Ay, ako rin coffee. Ako, Zoe, anything available. Tapos pa-take out din ako, Thank you. Take out pa. I-serve niyo yung mga mukha niyo. Uy, mga to. Tabi nga, tabi. Kaloka. Oh, deserve namin. Kayo naman kasi. Piniraw-biraw niyo pa. Kasilangan niya. Diba? But why? I mean, may away ba silang dalawa? Meron bang nagawa ang tatay ninyo hindi maganda kay Carlos para gumanti siya sa tatay ninyo? May mga disagreements kami ni Carlos. We even suspected na siya yung nanakit sa akin nung time na pinagseselosan niya kami ni Lynette. Pero para saktan niya si Papa, ate, ang hirap yata paniwalaan na Carlos was behind the cardiac arrest of Papa. First, wala siyang control doon. And, like sinabi nga ni Ray, ginawa niya lahat para makalabas ng buhay si Papa sa OR. Pangalawa, wala naman akong maisip na motibo ni Carlos para gawin yun kay Papa. Dahil wala namang ginawang masama si Papa sa kanya. Carlos, Oh, Lynette. anong pinag-usapan niyo ni Ma'am Giselle? Nakita ko kasi kayo kanina na nag-uusap.
Anong sinabi niya sa'yo? Doon ako sa hindi na sinabi. Bakit? Lynette, parang wala siyang tiwala sa akin. Parang may ginawa akong mali kung kaya nasa ICU pa ang tatay nila. Hayaan mo na si Ma'am Giselle. Eh diba, dati pa naman talagang hindi na kayo okay na dalawa. Tsaka, napag-usapan nga namin ni Josa, yung mga taong katulad ni Ma'am Giselle kung minsan naghahanap ng taong masisisi. Huwag ako. Kasi ginawa ko lahat para mailigtas ang tatay nila. Bakit, Lynette? Naisip ko lang si Annalyn. Ang bata pa niya kasi eh. Pagkatapos na nangyari sa Ninong Cromwell niya, ito naman ngayon na nangyari dun sa lolo niya. At hindi lang yun. Si RJ, muntik pang mamatay, diba? Alam mo, Lynette, parte na ng buhay natin ang mawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Alam ko. Pero kasi iba yung sitwasyon ni Annalyn. Kasi doktor siya eh. Meron siyang kakayahan na magligtas ng buhay ng mga tao. At yun yung hindi niya nagawa sa Ninong Cromwell niya. Tapos ngayon, iniisip niya na baka hindi rin niya magawa yun sa lolo niya. Wala naman talagang magagawa si Annalyn. Dahil hindi naman siya nagawa para sa lolo niya, kundi ako. Tsaka sabi ko nga, na-experience ni Annalyn na mawala ng mahal sa buhay. Hindi ko man sinasabing nasanay o i-expect niyang mamatay yung lolo niya. Pero, parte ng pagiging doktor niya yun. Lalo na yung mga surgeons nang mamatay ng pasyente. Dahil hindi kami Diyos para mailigtas namin ng lahat ng pasyente namin.